panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Ikaw ba'y nalulumba? Ikaw ba'y nalulumba?
kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Kapatid, may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa. Kinabukasan may pag-asa. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Good morning, Jesus. Isa lang nga palang camera namin. Naghihintay pa ako ng switching of cameras. Yan. Medyo na-late po tayo ng login ngayon dahil nagkaroon tayo ng technical difficulties. Yan. At kaya ako naghihintay ng switching ng camera. May pag-asa kay Jesus. Tamang-tama po yan sa word ko. Hindi ko alam na yan ang pambungad na awitin ninyo. At tamang-tama naman po yan doon sa aking pinost na VOTD doon sa aking FB, iba yung VOTD natin ngayon na yung akin ay Matthew 11:28. Sa lahat ng nabibigatan, lahat ng napapagal, may pag-asa po kay Jesus. Kinabukasan, may pag-asa kay Jesus. Kaya good morning, Jesus! Okay, ngayon po, tayo po'y mananalangin muna bago po tayo magsimula. Hingin natin kay Sister Beng ang opening prayer. Praise God. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa umaga ito pinagkaloob mo sa amin, sa napakamasarap na tulog na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po. At alam namin, Lord, na sa araw na to may magandang mangyayari. Kayo po ang manguna, Lord, sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Pangunahan mo po ang lahat ng gagamitin mo. We ask, Lord, for your double portion of anointing. And thank you, Lord, for the many favors, many graces, and for the many blessings that you continually provide for us. We love you, Lord, and we thank you for everything in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ayan. Ngayon naman po, pakinggan natin si Sister Tata para sa ating VOTD. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Ang ating pong VOTD ay matatagpuan natin sa Exodus 20, verse 12. Sabi po dito, honor your father and your mother, that your days may belong upon the land which the Lord your God is giving you. Thank you, Lord. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan po ako ng pagkakataon upang makapagbahagi ng kanyang salita. Mapapansin po natin na yung aking binasa ng verse of the day po natin ay matatagpuan natin dun sa 10 Commandments na binigay kay Moses sa Old Testament. Napapanahon din po ito ngayon dahil kasama natin yung pamilya natin sa ating mga tahanan. So, ang commandments na po ito na binigay sa atin ng Panginoon ay hindi para maging rules lang o batas, kundi ibinigay po ito ng Panginoon sa atin out of His love. Bila naman po mga nagpa-follow kay Lord, let us seek to obey them as an act of love din po for God. Kung mapapansin po natin, two kinds of relationship po yung ipinakikita sa ating binasa. Ito po yung parents' responsibility and children's responsibility. Nakakatuwa po kasi ito pong ating verse of the day, unlimited verse of the day po namin yan sa bahay. Talagang lagi ko pong nire-remind dun sa dalawa. Sabi po sa Ephesians 6:1 and 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with promise that it may be dwell with you and you may live long on the earth. Mga kapatid, dalawa po yung binanggit ditong word na napaka-importante. Una po yung obey at saka yung honor. So dalawa po yung bibigyan natin ng pag-unawa. Ang meaning po kasi ng honor, bigyan po ng galang. Galang middle, Tita Ria. Ayun. Bigyan ng galang. So nakakalamang na si Tita Ria kasi galang apelido ni Imay. Ayun. So honor, bigyan ng galang, bigyan natin ng karangalan yung ating mga magulang. Samantalang ang obey po, ibig sabihin, simple lang po, sumunod lang daw po. Kaya lang, we are open in this kind of life na may tinatawag na tayong ultra-liberated generation, which is sinasabi ng Generation C. So nagkakaroon na po ng mga pagbabago
sa mga batas na nilalagay sa lupa. Kung mapapansin po natin, meron tinatawag na child abuse law na existing na before pa sa Western countries, pero applicable na rin po sa atin dito sa Pilipinas. Opo, yung child abuse law po. Sa child abuse po. So sabi po dito, a whole range of form of physical and verbal abuse to discipline a child, including spanking, will be grounds for the detention of guilty parents and for the suspension of the parental authority over their children. Ang responsibility po natin bilang mga magulang is to, sabi nga po, nakalagay naman po sa Bible din, dahil ito pong commandments na ito, binigay sa atin ni Lord as God-given pattern of life for those who had already know God's grace and redemption. So tayo po ang magpa-practice nitong itong commandments po na binigay ng Panginoon. So kung nagkaroon po ng batas sa lupa, hindi po nababago yung batas ng Diyos na ibinigay niya, na patuloy. Sabi nga po dito yun nga, binanggit natin yung child abuse law. Pero sabi po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So tayo po bilang magulang, para po i-honor tayo ng ating ating anak, yung mga mali po natin pinagdaanan, hindi po natin sasabihin sa mga bata na, okay lang yan, pinagdaanan ko yan. May mali ka na nga ginawa eh. Mali na nga yung naging resulta, and yet sasabihin mo, okay lang yan, tikim lang yan, okay lang yan. Pero alam naman natin sa tikim, nag-end up into worse. So, sinasabi po dito, pag sinabing mali, mali. At saka never pamper a kid. Iba po yung reward, iba po yung pampering of a kid. Lalo na po pagka nagkasala. Kasi sabi nga sa mundo, when you spank a kid, you will go into jail. Magkakaroon ng makikriminalize ka pagka nasaktan mo yung bata dahil nga po dun sa batas na yon. Pero sabi po sa Proverbs 23, verse 13 and 14, do not withhold correction from a child, for if you beat him with a rod, he will not die. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. Thank you, Lord. Nagpapasalamat ako, Lord, kasi ito, dinanas ko po ito. Ma-share ko na rin po kasi yung aking karanasan tungkol sa pagpalo. Minsan po, nung third year high school ako, salamat po sa mga taga Roosevelt Memorial High School, Quirino, na nanonood yun. Thank you, Lord, kasi third year high school po ako, dinanas ko to, na napalo ako ng matindi ng nanay ko dahil po dun sa pagsagot ng di maganda laban sa ate ko. Pinahalagahan po dito yung respect sa elderly, yung po yung ginawa sa akin ni Mama. Actually, nanonood kasi ako nito ng Hulk Hogan that time yung wrestling. Biglang dumating si Ate Jane. Pinalitan yung palabas ng TV, di nagwawala ako si Hulk Hogan yung wrestler noon, ina-expect yung maging masyado akong violente. Nagalit si Mama, sinaway ako, hindi ako nagpipigil. Hulk Hogan nga Hinampas ako ng dulo ng ng tawag nito, ulo ng walis tingting sa bibig. Ganon ibig sabihin. Kung nung panahon na yon, nauso na-approve yung child abuse law, nawala na yung karapatang ng magulang ko sa akin na ipakulong ko na siya. Pero nakakatuwa si Lord kasi natutunan ko dito yung halaga, yung pagpalo sa akin ni Mama, kahit ganun ka-worse, kasi siguro masyado na akong violente, kaya niya ginawa yun. Natutunan ko magkaroon ng paggalang. Kasi yun yung sinasabi ko, yung difference of pampering and rewarding sa mga anak. Dito kasi, kung nadisiplina ako ni Mama, na kahit mali ang nakatatanda pa rin yan. You should give respect. So, iyon po yung, sabi nga dito you shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. Kung pinabayaan ako ng nanay ko na maging ganun ang aking behavior hanggang tumanda ako, malamang, patay na rin ako. Kasi masyadong matapang nilabanan ko yung nakatatanda. Sino pang matanda ang kaya kong lalabanan kung hindi ako pinigilan ng magulang ko? Kaya thank you, Lord, sa Word of God na patuloy niyang binibigay sa atin. But take note, children are pleasure-oriented. They are attention seeker. So magkaiba po ang pagpalo dahil sa pagdidisiplina at pagpalo dahil sa mainit ang ulo mo. Mga kapatid, tatandaan po natin, last recourse po natin yung pagpalo. Madami pong way pa para pagsabihan yung mga bata pag mali yung ginagawa nila.
So balance punishment and rewards. It is parents' responsibility to mold the upbringing of a kid. Kapag nababalanse po natin ang pagdadala sa bata, kalalakihan niya ang pagiging matuwid na may paggalang at takot sa magulang. At higit sa lahat, may takot sa Diyos. And they will be rewarded dun sa land na sinabi ng Panginoon sa pinangako sa kanila. Parents, let us teach and help our kids on how to honor us. Pag tinuruan natin sila, paglaki nila, hindi nila tayo pababayaan. At para naman po sa mga bata, honor your mother and father dahil magiging parents din kayo, mga anak. And what you sow, you reap. Thank you, Lord, and God bless us all. Amen. Wala siyang prayer meeting, mga kapatid. Kasi wala pang prayer meeting. Talagang mabilis lang siyang magsalita. Nagmamadali. Totoo po yung sinabi niya. Parents are children's introduction to all kinds of authority. Kaya kung ang mga anak po natin ay hindi natin naturuan na sumunod sa authority ng parents, how can you expect them na ano rin sila ng authority, mag-acknowledge sila ng authority outside of your home. So, ano po, malaki po ang responsibilidad ng mga magulang. Kasi yung instruction for righteous living ay nakasalalay sa mga shoulders ng parents. Kaya nga, di ba, lagi niyo pong naririnig, kanino bang anak yan? Sino bang nanay niyan? Sino bang tatay niyan? That is because kung ano ang anak po ninyo, yun din kayo. Kasi po, kayo ang kanilang nakikita simula nung pagkapanganak hanggang sa lumaki. Kayo ang kanilang gagayahin. Kaya nga, di ba may mga ugali tayo na nakuha sa mga magulang? Ikaw lang ang pipili kung... Actually, hindi ikaw ang pipili. Siguro kung sino yung dominant sa parents mo, yun yung nakukuha mong di ba? Ugali. Parang sabi ko, kagaya ko sa tatay ko. Nakuha ko yung magaganda niya, nakuha ko rin yung mga hindi maganda ng tatay ko, di ba? So, kung ano nakikita. Kasi, mga kapatid, teka lang, nawala ulit ako. Ano ba yung sinasabi ko? Okay. Yung sa tatay ko. O sige, doon na tayo. Happy birthday na tayo. Nakalimutan ko na ang aking sinasabi. Okay. Thank you, Lord. Bati muna tayo, ha? Dahil mamaya po, in regards to Sister Tata's VOTD, meron po tayong akma na segment na ilo-launch natin ngayon. Pero babati muna tayo, ha, Pastor? Bati muna tayo. Okay. Sige po. Today is your birthday, Sister Dayan Balanggit. Uy, happy Happy birthday pala ni Ate Dayan. Oo, happy birthday kay Dayan. Happy birthday din kay Eugene Ouchi. Oh, alam ko na, Sister Marisa, ha? Sister Joanna Marie Cruz, na bunsong anak ni Sister Judith. Happy birthday. At kay Sister Zenny Algaba of Laia, happy birthday din po sa inyo at happy viewing. At kay Sister Cora Labong, today is her 86th birthday. Wow, O, kantahan natin naman mga kapatid. Happy birthday to you. O, di ba ta? Naki-happy birthday Happy ka na? birthday, Ninang Cora. Happy Okay. birthday po sa lahat. Ayan, may mic ako. At yung kanina po, na requested song, last na to ni Sister Aida. Tama ba ako? Okay, naka-anim ka na, Sister Aida. Congratulations. May CD ka, pero may bayad 27. Okay, may pag-asa kay Jesus yun, ha, mga kapatid. Ang second song po ay requested by Sister Connie Codilla. Ang matagal nang nawawala. Ang matagal na pong hindi nagre-report. What is a man? Thank you, Lord. What is a man?
think of him, that you care for him, yet you have made him lower than yourself. You crowned him with glory and honor. You crowned him with glory and honor. Oh Lord, your greatness is seen in all the world. Oh Lord, your greatness is seen in all the world. In all the world. In all the Yan ba ay composed by Pastor Fred? Wow. Tapred. Yan pala yung Nakatalawa na ba yun? Oo, kasi kinanta nila nung Sunday, ano. Congratulations pala kay Sister Arian. Napakalaki naman pala ng baby mo. Ang cute kaya, pa. Oo. Sobra. Ang laki, oo. Kaya pala hindi makalabas-labas, ano. Pero congratulations kay Sister Arian at sa mga proud lolo and lola. Sister Tess and Brother Tony Malabonga. Good morning, Brother Gio Aquino na nasa Dubai. And Ivy. Good morning, Eteng. Teng, kamusta ka na? Ayan, mga kapatid. Yung mga request din natin ng mga prayers, ano, nabanggit po natin. Mamaya, titignan ko nga pala yung mga nagpapapray at isama natin. Siya nga po pala, mga kapatid, isa po sa mga pamamaraan para po tayo ay makabangon ng ating ekonomiya ay ipatronize po natin yung mga Philippine product. Yung mga product din. Para makatulong din tayo sa mga kapatiran natin, ano po, kung may mga pangangailangan kayo sa mga bahay, sa mga, kahit anong pangangailangan, marami po tayong mga kapatiran ngayon na nag-o-online selling. So, kung meron kayong mga kailangan pandesal, si Sister Rina po, Laresa, kay Minister Sandy, gumagawa po Sister Rina. O, message nyo lang po sila. Kung kailangan nyo po nung face shield na suot ko kahapon, hindi po kami naka-face shield ngayon kasi magkakasama lang kami sa bahay. So, wala naman po kaming guest na tagalabas. Ano po, kay Sister Odette, yung alcohol din. Kung gusto ninyo nung alcohol na galon-galon, meron din po kay Sister Odette. So, i-message nyo lang po. Kung face mask naman po sa Carco na prayer group natin, kina Brother Arvin. Kung gusto nyo naman ng mga kimchi, naku, ang sarap ng kimchi ni Sister Essie Mercado. Oh, mag-order lang po kayo. Ha? Hindi pa naka-open yung karinderya. Okay? So, yung mga online na mga support po natin yung mga natin, yung mga kapatiran natin. Kung hindi nyo po kilala personally, yung mga binanggit ko, message nyo lang po ako o kahit sinong workers at ibibigay naman po namin sa inyo yung mga account nila. Diba? Si Brother Ariel, kahapon nagdala rito ng mga kamote, pinya, avocado. Oh, kung gusto nyong mag-order, pwede rin naman po. Habang lockdown lang. Pero pagtas ng lockdown, pag worker, wala na po ha. Habang lockdown, sige, pwede pa yan mga kapatid. So, tulungan po natin na tayo, magkakapamilya po tayo, kaya tayo po magsusuportahan. Kung kailangan nyo po ng
May dentist tayo. Yung mga dental needs po ninyo kay Doc Edwin. Meron din kay Doc EJ. Kay Sister Remy Andres. Di ba kung sa bandang Cainta, kay Dr. Remy Andres. Kung bandang Manila, Paco, kay Doc Edwin. Kung Pasay, kay Doc EJ. So, marami tayo. Kung gusto nyo ng doktor na online, iisa lang ang doktor natin. At dalawa, si Dr. Mon Fidere at saka si Dr. Bartolome. Kaya lang, yung isa lisensyado, ito hindi. So, pwede rin po yan, mga kapatid. Ano po? Kung kayo po ay sa Las Piñas, Doc Funtila. Ang password kay Doc Funtila, Doc Funtila. Ayan po ha. Okay, mga kapatid. Sunod naman po na ating request ay galing pa ng Bohol. Wow. Na kung nandito siya na palagay ko ang kakanta rito. So, galing po kay Inday Jamie, Be Confident My Heart. Gusto ko tong kanta na to. Sinong kakanta nito? Kinakarir mo, ha? Talagang nag-audition ka, ha? Sige. Hi kay Sister Jamie dyan sa Bohol. The Lord is merciful and good. Our God is compassionate. The Lord protects the helpless. When I was in danger, He saves me. Be confident, my heart, because the Lord has been good to me. The Lord saves me from death. He stopped my tears and kept me from defeat. And so I walk in the presence of the Lord, in the land of the living. I will give you a sacrifice of thanksgiving and offer my prayers to you. Be confident, my heart, because the Lord has been good to me. The Lord saves me from death. He stopped my tears and kept me from defeat. Be confident, my heart, because the Lord has been good to me. The Lord saves me from death. He stopped my tears and kept me from May talaga eh, no? Ano yun, naiiyak ka ba doon, Jen? Paano? Tatak ng mga ano yan eh, mga Bartolome singers. So, sige. Thank you, Lord. Ang ganda po kaya ng kanta na yan. Gustong-gusto ko yan. At ang composer niyan, I believe, ay isang kapatiran natin na nasa Greece. Tama, no? Oo. Sa kanya binigay yan noon.
Kaya hindi ko matandaan na pero isang brother from Greece. Thank you, Lord. Okay, ngayon naman po, meron tayong launching. Segment launching po. Ito po yung ating tinatawag na Chris Talk Tuesdays. Di ba meron tayong, ayan po, Chris Talk Tuesdays. Wow. Di ba? Click the butter. So, yan pong Chris Talk Tuesdays po na yan, tignan nyo po kung ano ito. Kasi nauso yung TikTok, di ba? Wala naman pong masama doon. Pero, for Christians, instead of, sabi ko nga sa inyo, patronize our own, so instead of TikTok, magkaroon tayo ng Chris Talk. Yan po ay Christian Talk. Ngayon, magkakaroon po ngayon tayo ng segment na yan at gagawin natin yan every Tuesday. Tapos, gagawin po natin siyang Christian edification. Ayaw ni Pastor ng challenge. So, Christian edification para ma-build up yung ating faith through this Chris Talk. Ang gagawin po natin, per month, meron po tayong category. Kung halimbawa, for this month, gagawin po natin siyang children's category. So, ang lahat po ng magpapadala ng video at gagawa nito ay mga bata. Tapos, meron po tayong monthly winners. Meron tayong monthly winners. Pero, ang botohan, inyo din. Halimbawa, napalabas na po natin for 4 weeks, 4 Tuesdays yun, nakita ninyo. Yung isang week po na bibigay natin, after na mapanood nyo na yung 4, kayo po ang pipili kung alin ang pinaka na-edify kayo doon sa mga pinadalang video ng mga nag-Christalk. Tapos, yung winner po, magkakaroon po may premyo po yan, mga kapatid. At it's either i-deliver namin personally or by mail. O, diba? Lala Move. Papagrab natin. May grab ba mga bagay-bagay? Meron po. Meron. Oh. Marami na ngayong wait lang, Beb, I will. Marami na ngayong mga pamamaraan para ipadala. Ang criteria po ay original song natin, tapos, hindi yan, hindi criteria yon. Ang tawag doon ay mechanics. Yan, mechanics. Ang mechanics po, kanta natin, or meron kayo halimbawa na compose na original song, pwede rin. Tapos pwede rin yung kanta natin. Ano lang siya, 1.5 to 2 minutes maximum. Tapos, meron kayong step. Halimbawa, mapapanood nyo para malaman nyo. Yung pong steps po doon, mga kapatid, ay nakabase doon sa kanta ninyo. At decent steps, mga kapatid. Huwag pong gumagano na. Walang ganon. Disqualified. Disqualified po yung ganon, ha? Oo. Tsaka yung gumaganong-ganon. Wala po ganon, ha? Oo. Ang gagawin po, magbabasa muna ng word. O kaya i-flash po ninyo dun sa video nyo, yung word ninyo. Pagkatapos po ng word, yun na po yung awitin na merong steps. Ilang steps lang to? Sa mga TikTok nga, 30 seconds lang yun di ba? So sa atin, gawin nating 1.5 minute kasi kanta naman yan kay Lord. Hindi naman po tayo dyan nagpapakitang gilas kung hindi nag-minister tayo through songs. Okay? So yun po mga kapatid panoorin po natin ngayon para makita natin kung ano ang sinasabi nating Christalk Tuesdays. Is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Spread the news from north to south. Let's praise Him till west to east. Now shout, For Jesus saves. let's praise. I love you, Jesus. Spread the news from north to south. Let's praise Him till west to east. Now shout, For Jesus saves. let's praise. I
Yan song po na yan, kinumpose ng mga kabataan. Oh, 44 seconds lang po yun. Pero ayan o, tignan ninyo mga kapatid. So ganun po ang gagawin natin ha. Huwag naman pong mahihiya yung mga, halimbawa ang category natin for next month ay father and son. Pwede ring husband and wife. Pwede rin pong friends, di ba? Merong mga mothers, meron ding lolo, lola. Ano kayo? Meron kayang nagtitiktok na nakita ko na, matanda na, di ba? Actually, hindi nga maganda yung nakita kong yung nagtitiktok na matanda kasi nakatupis tapos lola na. Wag namang gano'n na. Oo. Ano na siya? Hindi na siya pleasant to the eye. So, decent ang mga steps po tungkol kay Lord, ha? So, nakita niyo, ang ganda, di ba, mga kapatid? Yan po ang gagawin nating Chris Talk Tuesday. So, for this month, for July, tamang-tama. For July po, that is next week, ang atin pong Chris Talk Tuesdays ay, ang category po ay children muna. Children's Ministry. So, mag-start na po kayo at ipasok nyo na po ang inyong mga video. Wag namang entry. Pwede ring entry. Ipasok nyo na po ang inyong mga entry. At tatandaan nyo po lagi na lahat ng ginagawa natin for the glory of God. Kaya hindi ka mahihiya kasi itong lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po mga kapatid? Anong isa pa? Oh, isa pa daw po mga kapatid. Sige, isa pa. 1 John 4 verse 10. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Spread the news from north to south. Let's praise Him to west to east. Now shout, For Jesus saves. let's praise. I love you, Jesus. Spread the news from north to south. Let's praise Him to west to east. Now shout, For Jesus saves. let's praise. I love you, Jesus. Now shout, For Jesus saves. let's praise. I love you, Jesus. Ang ganda. Gusto yung sample kay Pastor? Kasi siya yung tuwang-tuwa dyan Ay, tinutuon niya. Meron daw ang Father and Son. Abangan po ninyo ang Chris Talk ng Father and Son. Maganda kaya yan, mga kapatid. Aliw na aliw nga po. Kaya nga pinaulit namin. Ang ganda kasi nung nagawa ng mga bata. So, ganyan po ha. Imbis na mag-TikTok yung inyong mga anak, pagawan nyo ng Chris Talk ha. Baguhin natin po ang nakasanayan, mga kapatid. Gawin natin in a Christian way. Ayan. For edification yan ng body of Christ. Edification means to strengthen, to build up. Kaya i-build up natin yung faith natin sa mga ganitong panahon. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Okay, wag po kayong aalis, mga kapatid. At susunod na po yung ating mga kapatiran na magbabahagi ngayong araw na ito. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus! Ayan, sige. O, di ba, mga kapatid? At, ayan po, binabati ko po muna ang aking Victoria family from San Pablo City, Laguna! Ang aking tatay, nanay, si Rex at si Annalyn. At nagpapabati po from Toronto, Canada, Sister Rachel, mga kapatid. Ayan, good morning,
morning, Jesus. Ayan, Sister Jennifer. Ayan. Good morning, Jesus from North, South, East, West, Comfy family. At ganun din po sa mga classmates, friends, relatives out there na nanonood po ngayon ng live streaming ng Comfy. Thank you, Lord. At medyo kaya po kami, natuwa po kami dun sa Christok steps nila. Kaya, thank you, Lord, kasi another segment. Bisaya, agyod. Ayan. Excited lang po. Thank you, Lord. At napakaganda po ng araw ngayon. Siya nga po pala, babatiin ko po yung sarili ko. Hi, Poy! Penge. Penge. Ayan. Hindi pa daw natutuloy na kumanta si ate mo, tata. Ayan, thank you Lord kasi una, salamat po dun sa mga nag-greet. Ngayon po ay 23rd church wedding anniversary po namin. I keep on remembering kasi good and not good memories of life kasi we celebrate life every day dahil sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya happy anniversary, Pastor Simple. Yuhu! Uy, tumingin ka naman dito. Kanina ko po hinihintay ang greetings niya. Kaya nga, di ba, sabi ko po sa inyo mga kapatid, pagka po ang brother husband ay hindi po kasing tulad ni Pastor Alex na maalalahanin. Di ba, Ninang Ri? Ang daming surprise. Hindi naman po sinabi ng batas na wala tayong karapatang ipaalala. Yan, kaya tayo iisa, ipapaalala natin. Marami pong nakaka-relate noon, mga kapatid. Pero salamat po because we celebrate life every day with Jesus. Happy anniversary, Pastor Simple and Sister Jennifer. Ayan, mga kapatid. Ngayong umagang ito ay makakasama po natin ang isa nating kapwa kamanggagawa na magmumula po sa Kalo. At siya po ay nag-birthday lang last June 26 po. Siya po ay 56 years old na, mga kapatid. At almost 5 years na po natin siyang kamanggagawa, mga kapatid. At alam niyo po ba na pang-7 community na niya po ang Comfy bago niya natagpuan ang tunay na kaligayahan. Kaya bilang isang worker, nakita niya po ang tunay na pag-ibig, pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon. Ito po yung ating kapatid na sobrang mapagmahal sa apo. Mga kapatid, sobra po yung pagmamahal niya sa apo at sa pamilya. Pakilala ko na po, mga kapatid, siya po ay ang ating kapatid na si Sister Virgie Alamag. Jesus, good morning, Comfy family. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sapagkat binigyan niya po ako ng isang napakalaking pribilehiyo na maibahagi po kung paano po ako kanyang tinawag at ako po ay dinala niya sa pangangalinga po ng Comfy family. Salamat po sa ating Panginoon sapagkat year 2002 po, meron na po isang kapatiran, ito po ay Sister Ellie Vicente, dati pong coordinator ng aming prayer meeting. Lagi po niya akong iniimbitahan na umattend po sa ating gawain. Subalit ayoko po. Sa totoo po, meron na po akong inaatinan, isang community rin po, at ako po ay naging isang coordinator doon. Subalit, tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Hindi po tumigil ang ating kapatid na ako po ay kanyang anyayahan. At sa kagandahang loob po ng ating Panginoon, sabi nga po doon sa Isaiah 55:8, ang kaisipan ko'y hindi nyo kaisipan, ang kaparaanan ko'y hindi nyo kaparaanan. Alam nyo, mula po noon ako ay umaten na, pinagbigyan ko po ang imbitasyon ng ating kapatid. At ako pinakarinig ng salita ng ating Panginoon. Marami pong ginamit na manggagawa, mga worker na ipinadala po sa aming prayer meeting. At dumating po yung time na iniwan po ni Sister Ellie ang kanyang pangangasiwa bilang coordinator. At kami po ay kinausap niya kasama po ng aking brother husband. At iniwan niya po sa amin ang gawain. Ayoko po, sapagkat alam ko pong hindi po ako karapat-dapat pa na mga siwa bilang isang coordinator po ng isang prayer meeting. Subalit, napakabuti po talaga ni Lord. Mabuti po talaga si Lord. Ang aking pong brother husband ay pumayag at yun po ay pasimula na ako po ay nangasiwa para po sa gawain ng ating Panginoon. At ako po yung nanalangin. Sabi ko po sa ating Panginoon, Lord, kahit po maliliit na bata, magpadala ka po, Panginoon, nang dadalo sa gawain.
at gawin mo pong munting templo ang aming tahanan. Sapagkat nung pong panahon yun, napakahirap po na ipag-anyaya ang gawain ng ating Panginoon. At mula po na nagpatuloy. At ako po ay tunay po doon sa awit 37:4. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kagalakan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Tunay po na napakagulo rin po ng buhay namin noon. Marami kaming pagsubok, maraming problema. At ito po ay akala ko hindi ko kaya. Noon po'y narinig ko sa pagtuturo ang Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo aking pagpapahingahin. Pinanghawakan ko po itong salitang ito at ako po ay nagpatuloy na umatin ng gawain po ng Kompi. Salamat po sa ating Panginoon, marami pong ginamit. Ako po ay sumuporta kay Nanay Clement sa kanya pong prayer meeting. Tuwan-tuwa po ako, taga-bitbit po ako ng kanyang bag, taga-kabit po ng pakantahan, taga-pagpapirma po sa mission report, taga-bigay ng sobre. Ako po ay galak na galak sa ating Panginoon. At akala ko po ay yun lamang ang pagkapili sa akin na ating Panginoon. Sumuporta rin po ako kay Brother Mon, Sister Jo, sa mararami pong lugar. Tunay po Panginoon na napakabuti ni Lord. Ako po ay kitang-kita ko rin po ang pinagdaanan ng mag-asawang ito. At ako po ay buong puso rin po na nagpagamit sa ating Panginoon para po patuloy na sumuporta sa gawain. Ganon din po kay Ate Chit. Nakasama rin niya po ako, kay Brother Mario, kay Sister Jen, at ang matagal ko rin po nasamahan at sinuportahan ay si Sister Glory. Napakabuti po ng ating Panginoon. Tunay po na ipinakita niya na sa ating paglilingkod at sa pagsunod sa Kanya. Naandun po ang kagalakan. At salamat po sa ating Panginoon hanggang sa dumating po ang time na narinig ko po yung covenant. Sabi ko, parang gusto kong sumali sa covenant. At bigla pong binigyan ako ni Lord ng word doon po sa Gawa 2:39. Sabi po doon, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa bawat nasa malayo, at sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Ako po'y pumirma. Ako po'y nag-sign up na bilang covenant member. At mula po noon ay lalo pong sumidhi sa puso ko na ako ay magpagamit sa ating Panginoon. Pero hindi po sumuot sa aking kaisipan na ako po ay mag-full time. Pero mabuti po talaga si Lord. Bigla pong may dumating sa aming isang malaking pagsubok. Pinanghawakan ko po na itong pagsubok na ito ay magiging malaking pagpapala. Nung ibigay po sa amin si Baby Felicity Isabel. Doon po'y bumaba ang word. Sabi po doon ng ating Panginoon sa John 15:7. Kung kayo mananatili sa akin at ang aking salita ay mananatili sa inyo, hingin nyo ang inyong maibigan at ito'y ipakakaloob ko sa inyo. Alam nyo, ang dami-dami pong pinagdaanan namin sa batang ito. Pero kinilem ko, sabi ko po, lagi pong namutawi sa aking labi ay magagandang salita na buhat din po sa ating Panginoon. Kinilem ko po na ito'y hindi suffering, kundi ito'y blessing. At ito po yung ginamit ng ating Panginoon. Nangusap po sa akin si Lord. At humingi po ako ng Word of God para po ako'y patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. At doon po'y bumaba ang Isaiah 49:5. Sabi po ng ating Panginoon, bago pa ako pinanganak ay hinirang na ni Yahweh. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang bayang Israel na nagkawatak-watak. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan. Sa kanya nagbubuhat ang aking kalakasan. Thank you, Lord po. Ito po yung pinanghawakang salita ng ating Panginoon. Ito po yung highest calling ng Diyos. At ginamit po ang isang pagsubok na ito para po ako'y mapagamit sa ating Panginoon. Hindi po ko po kinuwestiyon ng Diyos, kundi ako po nagpasalamat sapagkat alam ko po na kapag ito po yung napagtagumpayan naming pagsubok na ito, ito po yung napakalaking pagpapala. Hindi lamang po sa aming pamilya, kundi sa buong Kompi family. Salamat po sa ating Panginoon. Pinanghawakan ko po ang salitang ito. Napakapalad po natin. Napakapalad ko po na ako po pala'y noon pa pinili ng ating Panginoon. Kaya po ako'y nag-desire na. Year 2015 or December 7, ako po ay pumirma bilang isang manggagawa, full-time worker ng Kompi Church. At ako po hindi nagkamali ng desisyon.
ginamit po ng ating Panginoon ang sitwasyon ding ito na ako po yung naging full-time. Ang luwalhati po sa ating Panginoon. Ang aking pong mga kapatid, aking mga kamag-anak, lalo't higit, ang aking pong pamilya, aking brother, husband, ang aking mga anak, ay nakasama ko po sa gawain. Sabi ko nga po, sa aking pong last breath, I will serve the Lord. Hindi po ako nagkamali ng pagpili. Kaya thank you Lord po. Ang lahat po ini-encourage ko. Dumating man po ang mga pagsubok sa ating buhay. Magpatuloy lang po tayo sa ating Panginoon. Sapagkat po doon sa 1 Corinthians 15:58, nothing we do in the Lord's service is ever useless. Kaya salamat po. Ang papuri po at pasasalamat ay binabalik ko sa ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi po siya sinungaling na Diyos. He is a faithful God. Thank you, Lord. Yan. Purihin po ang ating Panginoon. God has ordained the steps of a good man. Doon nga po sa Psalms 37:23, sa NIV version, basahin ko po sa ating lahat. The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Kung mapapansin niyo po, from the start ng sharing ng ating kapatid, ginabayan po siya ng salita ng Diyos. So, thank you Lord. Doon po sa, siya po ay nagmula sa yung prayer group sa Laurel, Batangas po yon. At ang outreach po natin doon, nasasakupan po yon ng Nasugbu, Kalo outreach po natin. Si Sister, yung binabanggit po niyang unang coordinator na si Sister Ellie Vicente, kamag-anak po yon ng ating worker na si Brother Mario Encarnacion. So mula po sa Balagbag na prayer meeting, lumipat po doon at ginamit po yung kapatid natin si Sister Ellie para po ma-invite si Sister Bergie. So, nung nailipat, kasi kahapon tinatawagan ko po si Sister, nire-recall po namin, mahirap po talagang mag-recall pag ikaw ay nasa ganitong edad na. 56. Hindi pa ako 56. Ay, Sister Virgie pala. Si Sister Virgie ang 56. Pero nakakatuwa pong alalahanin. Kasi po, hindi mo na maaalala yung pangit dun sa nakaraan. Ang makikita mo na yung magandang ginawa ng ating Panginoon. Kasi kagaya po nung sinabi niya mga pagsubok sa buhay, lahat po tayo nakaranas noon. Pero dahil po sa salita ng Diyos, pinapaganda po ng Diyos ang buhay natin sa mga pagsubok na yon. Kaya po yung pong area, kaya po napunta kay Sister Virgie, ang pagiging coordinator, way pa rin ng Panginoon kasi God has ordained every steps of a godly man. At nakakatuwa po kasi meron po ritong 4 na katauhan na binahagi ng ating kapatid, steps kung paano po siyang naging isang manggagawa. Sister Ana, ano nga yung una? Siya po ay unang coordinator. Sabi nga po sa kanyang binanggit na salita ng ating Panginoon, 7 po yun mga kapatid, yung Word of God na binanggit niya. Totoo nga po na napakahalaga na tayo ay may Word of God daily mga kapatid. Kasi po, ito po yung ating, sabi nga'y gabay, patnubay, sa pangaraw-araw nating pamumuhay at higit sa decision making mga kapatid. Tunay nga po na sabi nga, pag tayo may salita ng Diyos, Word of God, itutumpak tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating desisyon. At salamat po mga kapatid, baka po magtampo si Sister Virgie ha. Pinababati lang po niya. Ako po ay hindi greeters, ako po ay dito, baka lang po magtampo. Binabati ko po si Tatay Waning, asawa po yan ni Sister Virgie, si Sister Joanne na anak, na asawa din si Brother JM na nasa Taiwan, mga kapatid. At si Sister Isa, yung kanilang apo na 7 years old, si Brother Robin at si Brother Darren na anak din po ni Sister Virgie at ni Tatay Waning. Si Tatay Ito, si Nanay Ining na mag-asawa, at si Sister Elisa na mother ni Sister Chona, si Brother Dado, Sister Teta, and Sister Lolet. Prayer group po yan sa Amuyong, mga kapatid.
Wala akong nakalimutan, mga kapatid. Kaya, Bekenemen, mga kapatid. Ayan, napakahalaga talaga, mga kapatid, na may Word of God. Totoo po yun na ang pangaraw-araw nating pamumuhay ay gabay at patnubay ay salita ng Diyos. At sabi ko nga po, unang naging coordinator si Sister Bergie sa Amuyong Prayer Group. At ano po ba ang meaning ng coordinator? Paalala po ulit, mga kapatid, sa ating lahat ng coordinator sa Comfy. Sabi po dito, a person whose job is to organize events or activities and to negotiate with others in order to ensure they work together effectively. Mga kapatid, yan po yung ating, sabi nga, ibig sabihin ng coordinator. Baka po mamaya, coordinator lang po tayo. Mga kapatid, napakalaki po ng responsibility na ibinatang sa atin ng ating Panginoon. At tunay nga po na, ano po bang tungkulin? Reminders ulit, mga kapatid, yung mga coordinator. At gustong mag-open ng prayer meeting, mga kapatid, sa pamagitan ng mga coordinator. Tagapag-anyaya, mga kapatid, nag-aanyaya, laging, prayer meeting na, mga kapatid, ini-inform ang mga member kung anong oras ang prayer meeting. Prayerful sa mga manggagawa na papunta sa mga tahanan, mga kapatid. At ito po ang pinakamaganda. Tinatanong po kung ano ang favorite ng worker. Imagine niyo, mga kapatid, tinatanong. Minsan alam na kaagad kung anong favorite na pagkain ng worker. Hindi lang doon natatapos, may uwi pa. Yun ang gustong-gusto ng worker, mga kapatid. Kasi blessed na po tayo. At salamat sa mga coordinator na patuloy na nagpapagamit sa ating Panginoong Jesucristo. Lalo na po ngayon, mga kapatid, pandemic. Di po ba? Nasaan po tayo? Nasa kanya-kanyang mga tahanan halos, mga kapatid. Ano po ba? I-remind natin yung ating mga kapitbahay, mga kapwa member natin na may live stream, alas 8 ng umaga, daily po yan. Wednesday, Bible study, 6 p.m. mga kapatid. At Sunday fellowship, 9 o'clock in the morning. Mga kapatid, reminder po, yung sabi nga, tungkulin ng ating coordinator. Tayong mga coordinator yan, mga kapatid. Alam niyo po, doon sa binahagi ng ating kapatid na si Sister Bergie, mga kapatid, natutuwa po ako dahil sabi nga, yung pagiging coordinator niya, hindi po doon natatapos. Ito po yung sumunod na naging support po siya. Mga kapatid, hindi po basta coordinator, support yung way back 2007, sumasama na po siya sa mga outreaches, prayer meeting, sa ating mga worker na si Nanay Clement, sila Sister Chit, mga kapatid, Sister Josie, Brother Mon. Nakakatuwa po na, mga kapatid, baka po ito ay meron kayo. May calling na pala kayo, mga kapatid. Di nyo na lang naririnig, pero may calling pala kayo. Alam nyo itong kapatid nating to, mga kapatid, sama siya ng sama, hindi niya namamalayan, may calling pala siya. Natutuwa po ako na isa rin po ako sa parang yung nangyari kay Sister Bergie, nung po ako ay bago rin tawagin ng Panginoon. Ako po ay sumasama kasi po nung college po ako sa Letran, sasama po kami kay Brother Jerry. Ang dala pa po namin nung Bidang White. 4:30, kailangan po nasa SM na. Saan po yung SM? Sa Mangga. Si Kuya Jerry, maaga talaga yan. Sasabihin sa akin, ang sinasamahan ko po nun si Mama Cora, Calabon at Sister Choli Nanyar. Sister Jennifer, kaya na kay Lord na, di ba? Oo. Akala ko sasama ka. Hindi, mga kapatid. Iniwan po muna nila ako dahil may tungkulin pa pong inatang ang Panginoon. Di po ba? Mahabang paglilingkod pa ang pagsasamahan natin sa Panginoon. Amen. Ayun po. Kaya sabi ko, mauna na po muna sila. Dito po muna ako. Pinagkatiwala sa'yo. Yes, Ate Jeng. Ito po, mga kapatid, ito po. Nakakatuwa po, Sister Bergie, kasi bakit kanyo? Siya po ang tagapagbitbit ng Bible. Siya po ang tagapagbitbit ng bag. Siguro inaakay pa rin po si Nanay Cle. Alam nyo, ako din po, nung na-realize ko po na maganda talaga boses ko, mga kapatid. Kasi lumaki ako, kumakanta ako Sumasali ako sa mga contest. Pero nung isinama ko ni Mama Choli, imagine nyo si Mama Choli pag kumanta, si Mama Cora pag kumanta, from south to north, east to west, mga kapatid, alam niyo kung bakit? Kasi support po nila ako. Buti na lang na kay Lord na sila, kukurutin ka talaga nila. I love you, Mama Cora, Mama Choli. Ayan. Mga kapatid, mga kapwa ko manggagawa, tandaan niyo po yung pinaglalagyan natin ng kanta pa nung una, yung Stadler. Yung, anong tawag doon, ate?
Stedler. Sorry mga Stedler. Yung bit-bit ko po yun. Tapos yung bag nila, alaman ng Bible, mission report, at saka sobre. Bit-bit ko rin po yun, mga kapatid. Uuwi po ako ng 2:00 sa kanila na po ako dediretso kasi 3:00 po prayer meeting namin sa Hanolino. Alam nyo mga kapatid, nakakatuwa po na yung Stedler na yon, pag nakalimutan ko, may kurot na ako nung kay Mama Choli o kaya kay Mama Cora. Kasi minsan nakalimutan ko sa prayer meeting. Sasabihin nung, balikan mo! Importante yon. Kaya mga kapatid, doon po ako na-train na talagang bibit-bitin mo lahat, gagawin mo lahat. Tapos, alam nyo mga kapatid, natutuwa ako. Kaya po, yun, di ako nakatapos ng pag-aaral. Nag-worker na po ako. Kasi talagang yung plano ng Diyos, mas maganda po sa plano ng tao. Pero sabi ko nga, maraming hindi mo inaakala. Pero Sister Virgie, alam ko na kung bakit siya, sabi nga nagkaroon ng peace of mind kung bakit siya naging worker. Natutuwa din po ako na talagang sa Diyos mo lang mahanap ang kaligayahan. At thank you Lord. Kung ano po yung kaligayahan na naranasan niya, yun din po yung kaligayahan na nararanasan ko ngayon. Kaya nagkasama po kami ni Sister Virgie, Ate Jeng, sa last year lang, nasugbu po. At salamat. Ang nakita ko po sa ating kapwa kamanggagawang ito ay obedience, mga kapatid. Nakakatuwa ang Panginoon na binigyan kami ng pagkakataon na magkasama ni Sister Virgie Alamag. Ayan, Sister Jennifer. Thank you, Lord. Talaga po naman yung steps natin, minsan hindi po natin naiintindihan, pero sabi nga po ng salita ng Diyos, God has ordained every steps of our life. Bawat isa po sa amin dumaan sa mga steps na itinalaga ng ating Panginoon. Katulad nga sinabi kanina, una naging coordinator siya. Sa pagiging coordinator, natuto siyang sumama sa mga prayer meetings na alam ko pong nakaka-relate po ang marami sa atin. At sumunod po doon, yung support minister, sila na yung naglalagay ng kanta, sila na yung nanghihingi ng sobre sa worker, at sila na yung namimigay din sa mga kapatiran. So, isang bahagi po yun ng pagtawag ng Panginoon sa tunay na buhay ng mga mananampalataya. Pangatlo po, yung sinabi po niya na naging covenant member siya. Paano siya naging covenant member? Naririnig po niya sa mga announcement, nagkaroon po siya ng natanim po sa puso niya pagka sinabing, may meeting ang mga covenant member. Siyempre, hindi siya kasama kasi hindi pa siya covenant member. Hanggang sa dumating po yung word ni Lord sa kanya, at ginamit po yun upang siya ay maging covenant member ng ating community. Tandaan natin mga kapatid, ang covenant po, it is God's initiative and a gift to man. Kaya po, di ba, mapapansin niyo po, actually, ang covenant members po ng COMPI ay less than 400 na po, kasama yung mga worker. Thank you, Lord. So, Sister kung Jen. iisipin po natin, sa dami po ng members natin, ang listed na covenant members ay less than 400, it is because it is God's gift to each members. So si Lord po ang maglalagay ng salita sa ating puso kasi ang nakipagtipan po ay ang Diyos. So ito po ay God's initiative. Kaya minsan po, pahingi naman ng covenant form. May bayad na po ha. Kasi lagi pong nawawala. Ilan po yung nanghihingi na nawawala po yung covenant form natin. Pero, syempre ako po bilang sa clerical po ng covenant, natutuwa po ako dun sa mga members na faithful sa pagbabayad po ng covenant due, which is actually from the start, yung pa rin po yung covenant due natin. At nakakagulat po yung pagkilos ng Panginoon kasi talagang pag ikaw ay tumugon sa covenantship with the Lord, yun yung sinasabi ng ating kapatid, maraming milagro ang dinanas sa kanilang buhay. Katulad ng mga answered prayer. Isa nga po dun yung isang pagsubok sa kanila na dumating, kasi nung inilabas si Baby Felicity, may butas ang heart.
So, sirit po yun ang sirit dun, dito sa niya. Pero, tuwing pupunta po sila sa doktor, lagi pong nagpapapray yan. Laging kiniklaim yung pangako ng Panginoon. At ngayon nga po, ay ilang taon na si Felicity? 7 years old Ayan, na. 7 years old na si Felicity. At marami na pong nadidevelop sa kanya. Ano na lang po, meron na po siya ngayong speech therapy. Pero yun nga, naging pagpapala po yun. Bilang isang, nung siya po ay naging covenant member. Tandaan natin, ang covenant po kasi is according to Webster Dictionary, babasahin ko po, mga kapatid, konti na lang po booklet natin. Yung nangihingi po, pray tayo kay Lord. Ayan. Sabi po dito, at saka basahin niyo po mga kapatid, yung covenant booklet niyo, ang sarap pong pagmuni-munihan. Sa Webster Dictionary, ang sabi, a covenant means a binding and solemn agreement made by two or more individuals or parties to do or keep from doing a specific thing or compact. Tandaan natin, nangako ang Diyos at hindi siya nagtatalusira sa kanyang mga ipinangako. He is a covenant-keeping God. Sabi po sa Deuteronomy 7:9, He is God and faithful God, katulad ng binanggit ng ating kapatid. He keeps His covenant and His loving kindness to 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. So, bilang covenant member, talagang sabi nga nung awit, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sister Jennifer, gaano ba kahalaga ang maging covenant member? Para sa kaalaman lang ng ating mga hindi pa nagiging covenant member ng ating community. Actually, pag tinignan mo kasi siya sa corporate world, ang covenant member ay mga stockholder. So, corporate world yun na siya yung, through the fundings, yun yung fund na magpapaikot doon sa purpose ng isang corporation. Pero, siyempre doon may profit sa corporate. Pero sa atin sa Compi, alam niyo po, ang pagiging covenant member, talagang it is between you and the Lord. Amen. Talagang kasi pagka marami pong nagtatanong, sabi ko, kasi po kayo ang nakipag-usap sa Diyos, hindi naman po kami. Amen. Kaya po ganon, kumbaga, kausapin niyo po uli si Lord. Kasi minsan po, meron po rin talaga tayong mga arrears na, dun nga kasi siyempre dumaan ang mga problema, tsaka yung sakit na kalimot. So lumalaki po yung mga arrears. Tsaka yung iba nagpupunta sa abroad, so hindi siya Alam niyo po, pagka, po yung tawag doon? Yung, pwede bang yung reinstate? Ang lagi ko pong sinasagot, at saka tinatanong ko po sa mga elders, sila naman ang nakipag-covenant kay Lord, hindi tayo. From the very start, our God is providing us sa lahat ng bagay. So, simula po noon, may naisagot po akong ganun dun sa isang member. Alam niyo po, ngayon advance na po yung kanyang Thank you, Lord. Payment. So, it is covenantship sa ating community, sa gawain po natin, ay personal na pakikipagtipan po natin sa ating Panginoon. Kaya importante po yun, mga kapatid. Siya nga po pala, another covenant po kasi ng buhay natin ay yung pakikipag-covenant sa husband. So, pinabati po namin ang 52nd wedding anniversary si Brother Juanito and Sister Bining Enriquez ng Kaibiga Prayer Group. Happy anniversary Happy po. anniversary. 52? 52nd sila, baliktad kami. 25? After 2 years. 23 pa Kala lang ko kami. silver ka na, Sister Kiniklaim Jennifer. ko lang. Ayan. So, thank you, Lord. Isa rin pong covenant, isa rin pong form of covenant ay yung covenant sa husband and wife. Nauna namang si Lord ang nag-ordain din ng covenant ng marriage. Sacred po ang covenant, mga kapatid. Kaya wala pong makakapaghiwalay. At lastly, mga kapatid, naging full-time worker na po si Sister Bergie. At sa pagiging full-time po, na in service to the Lord, lahat po naman na-describe na po ng mga previous na mga natin, na live streaming natin, kung paano ang buhay ng manggagawa. Hindi po madali, pero ang masaya po, fulfilling.
Pag uwi mo, thank you Lord, mission accomplished. Pagkatapos mong tulog, ang sarap na ng tulog kasi you have served kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa'yo for the day. Kasi ang buhay po ng mga manggagawa, isa lang po talaga, pagsunod po sa tawag ng ating Panginoon. Kaya nga yung pangako sa Kanya, di ba? You will, sabi dun sa life verse niya sa Isaiah 49? Verse 5, sabi po doon, bago pa ako ipinganak ay hinirang na ni Yahweh. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat sa Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Ayan, mula pa po sa umpisa, hindi pa po tayo naipapanganak, pinili na tayo, mga kapatid. Kasi po yung Great Commission for all believers sa Matthew 28:19-20, go and make disciples. Doon po rin sa Genesis kasi, may favorite po ako doon. Sabi po doon, nung mag-asawa na po sila, make a kind of your own. So, yung multiply and make a kind of your own. Ibig sabihin, tayo bilang mga Kristiyano ngayon, mag-multiply tayo doon sa pananampalataya, pamumuhay, Kristiyano na meron tayo ngayon. At yun ay nakikita sa atin ng mga mahal natin sa buhay. Kaya nagiging, isa rin po yung sa Acts 1:8, be a witness to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the world. So sabi nga niya, nagkalat para ibalik, di ba, mga Israelita. So, ang purpose po talaga ng calling natin ay magkaroon po, maibalik ang maraming taong lito sa buhay na ordained na ni Lord nung una pa man. Kaya lang nga, naliligaw nga lang maraming tao. Pero salamat po dun sa mga iniayos ang daan, katulad po natin ngayon, na ginagamit po ng Lord para po marami pa pong tao ang makakilala at magkaroon ng covenant relationship sa ating Panginoong Diyos. Kasi talagang si Lord, siya ay Diyos na tapat sa kanyang pangako. At napakaganda po, very, yung timely, yung pag-aaral natin ng attributes of God. Kasi dun sa sinabi niya, siya ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Siya ang Diyos na faithful. So, ini-encourage ko po tayo mga kapatid, let us experience who God is sa buhay nating lahat. Because God has ordained every steps of the righteous. Sister Jen, baka yung mga nakikinig nating mga member, baka may calling kayo mga kapatid. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. Amen. Diba? Baka kala nyo lang, meron palang calling. This is the right time mga kapatid. At ito yung napapanahon na makipag-usap, makipag-covenant sa ating Panginoon at tunay na itutumpak ng Diyos ang ating buhay. Amen. Thank you, Lord. So, may awit po kami ni Sister Ana. O, di ba? Yes, oo. Mama Choli, Mama Cora. Thank you. The steps of a good man are ordered by the Lord. Pero Tagalog po, kakantahin namin. Kasi wag English, ate. Oo. Tagalog. Huwag kang susugon. Thank you, Lord. Kasi talaga pong alalahanin po natin na bawat hakbang natin ay ordered by the Lord. Sabayan nyo kami mga kapatid, Ang lahat ng mabuti ay utos ng Diyos. Siya'y nalulugod kailanman. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay. Dahil ang Panginoon ay hawak siya. Hawak siya. Hawak siya. Ang Panginoong Jesus ay hawak siya. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay. Dahil ang Panginoon ay hawak ka. Thank you, Lord. Lord,
God bless us all, mga kapatid. Close Tayo po ay prayer. manalangin. Lord, maraming salamat po sa iyong panawagan sa bawat isang nakarinig po ng live streaming. Kami po ay inordain mo bilang buhay na patotoo sa bawat pamilya, sa bawat nasasakupan, at sa bawat taong nakakasalamuha po namin araw-araw. Panginoon, salamat po sa iyong tipan sa aming lahat na nung una pa man ay pinili mo na upang ang iyong mga mahal na nilikha ay bumalik sa iyo, Panginoon. Give us the grace, Father God, na magampanan po ang tungkuling iniatang mo sa bawat isa sa amin. Hindi lamang po bilang full-time worker sa ministry, kundi yung bahagi po ng Matthew 28 na sa bawat nakakasalamu po namin ay maibahagi po namin ang Panginoong Jesus, sapagkat sa aming Panginoong Jesus matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang narinig po namin at alam po namin na ang naluwalhati ay ikaw lamang, Panginoong Jesus. Muli po, Panginoon, sa maghapong ito na ipinagkatiwala mo po sa aming lahat. Samahan mo po kami, gabayan at gamitin mightily upang marami pang tao ang mapalapit sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, Jesus!